Sa mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So pag-uusapan natin ang music theory. Ano ba ang music theory at bakit ito importante sa mga church musicians? Bakit kailangan nilang aralin, okay? A portion of Psalm chapter 33 verse 3, play skillfully with a shout of joy. I would invite one time yung isang kaibigan natin, si Pastor Marvin. Naalala ko maganda yung pagkaka-explain niya dito sa Psalm chapter 33 verse 3. May I request Pastor Eric na one time ay gumawa siya ng video or mag-speak siya. Yung shorter version ng kanyang ibinahagi ng ating Virtuosity. Ano? Sa mga dumalo po ng Virtuosity, napakaganda, napakalinaw nung pagkaka-explain ni Pastor Marvin doon sa verse na ito. Ayan. So, ano na lang po yun, abangan na lang po natin na special session natin sa ating kapatid. Okay, so why church musicians need to study music theory? Ano ba itong music theory na ito? Okay, number one, it helps you serve with excellence, not just talent. Music theory helps you understand what you're doing, not just copy. May mga testimonials akong nababasa na dati ginagaya lang niya yung sinusundan niyang, yung katabi niyang musician. Dahil marunong siyang maggitara at siya ay keyboardist, tinitingnan niya yung chord ng kanyang katabi. Ang problema, paano pag tumalikod or nawala sa kanyang vision o sa kanyang view yung kanyang sinusundan. Ayan, diyan na tayo nagkakaroon ng problema. By learning music theory, hindi ka na mangangamba. Ano? Kasi you will become excellent sa music theory. Hindi ka na, pag tinawag ka at pinatugtog ka on the spot, kalmado ka lang. Playing skillfully is an act of worship and respect to God and the congregation. Whatever talents na ibinigay sa atin ng Panginoon, it's the gift of God sa atin. At kung ano yung ginawa natin sa gift na yon, ano yung ginawa natin sa talent na yon, is our gift to God. Do you agree mga kapatid? Kung ano yung binigay ng Panginoon, kung anong improvement ang ginawa natin, yun yung gift naman natin sa Panginoon. Okay. Sample, yung isang keyboardist who knows theory can build proper chords and transitions even if the chord sheet is wrong or missing. May mga instances na tutugtog ka at wala kang mahanap na chords sa Google. Or may biglang pinakanta si pastor sa altar call. Hindi mo alam kung anong chord. Or minsan yung mga nagpapakanta, kinakanta na nila bago ka pa magbigay ng cue, bago ka pa magbigay ng pitch. Paano mo ngayon nahabulin? Paano mo ngayon tutugtugin yung tamang chords nung kinakanta nila? Pangalawa, it improves communication within the team. Can you imagine, tumugtog kayo ng kanta na hindi ninyo na-rehearse, tapos medyo magkakalayo kayo, hindi kayo magkaunawaan kung anong chord ang tutugtugin ninyo. Pwede pa siguro G, ayun, pwede pang maunawaan yon. E, C, paano kung yung chord B flat minor 7 plus 5? Ang hirap ang hirap pag-communicate na babanggitin mo lahat ng chord, pati yung kanyang mga extension. It prevents chaos in rehearsals. Nagkakaunawaan kayo agad what chord to start at anong progression ang inyong tutugtugin. Musicians with theory knowledge speaks a common language. Ayan. Pag sinabing, let's modulate up a whole step, alam na ninyo ang ibig sabihin nun. Tataas daw kayo ng one whole step. So, yun yung mga ilan sa mga terminologies natin. Modulation, transposition, whole step, half step, semitones, sharps, flats, and whatsoever. Yan. Kung hindi natin alam yung mga language ng music na yon, magkakaroon tayo ng problema. Ang scenario, sinabi ng music director, let's play 6/4 chord before resolving to the tonic. Ikaw, na first time mo marinig yung 6/4, first time mo marinig yung tonic, hindi mo na alam. Pero kung alam mo, yung 6/4, ibig sabihin niyan yung minor at saka yung predominant, and then tonic is the first chord. Yan. And everyone knows what to do. Magkakaroon tayo ng seamless transition ng pagtugtog natin. Isa po yan sa ituturo natin dito
Meron tayong tinatawag na Nashville system at iba pang mga methods and strategies para mas maganda ang ating communication within the team. It equips you for spontaneous worship or transposing. May mga singers na pag binigyan mo ng chord masyadong mataas. Gaya ng sabi ko kagabi, okay kung keyboardist ka, with the button na transpose button, pwede kang mag-transpose. For the guitar naman, you can use the capo. Yung singer, hindi pwedeng mag-adjust. Wala pang na-invento na capo ng leeg. Ano? Ang alam ko, yung abuos, yung langgam, yung antik, lagyan mo yung likod niya para tumaas daw yung boses niya. Ayun. Joke lang po yan. So, ayun. Yan po ang isa sa mga benefits. It enhances creativity and composition. Theory allows you to create intros, transitions, fills, and even write songs. Minsan kasi yung intro na nakikita natin sa YouTube, medyo boring or hindi siya akuma doon sa story na gusto mong gawin. For example, tumugtog tayo ng I Love You Lord. Goodness of God pala yun. May nagpakanta kasi, awitin natin ang I Love You Lord. Di nag-intro naman ako ng I Love You Lord. Yun pala, Goodness of God yung ipapakanta. I love you Lord. Yun pala yun. Dahil maalam tayo sa theory, we can create our personal intro. Na kahit hindi mo alam yung saktong intro doon sa original music, pero alam mo ang theory, you can create your personal intro. Tsaka nagbibigay ka rin ng, naiwasan din natin yung pagkaumay pag lagi nating tinutugtog yung ganong version. We can improve yung existing na version ng kanta. Guitarist writes a powerful bridge because he understands chord functions. Mas madali tayong makakagawa ng flavor dun sa ating mga tinutugtog. Okay? It protects against burnout and repetition. Ito na yun. Many church musicians only know a few keys and chord shapes leading to repetitive playing. Ang tendency pa, nalilesen pa yung scope ng mga songs na pagpipilian natin kasi limited lang yung chords na alam natin. Gusto nating tugtugin yung kanta pero nasa key of F sharp, nasa key of D flat, hindi na natin alam. The team is stuck in G, C, D progression. Kaya ang nangyayari, kahit sobrang taas na, basta G pa rin tayo. Sinabi ng singer mataas, hindi, G lang ang alam ko eh. G, C, D lang alam ko, ikaw mag-adjust. Hindi pwedeng ganun, ano po. So, nakakagawa rin tayo ng new sound. Minsan kasi may mga kanta, parehas sila ng tema, pero magkaiba sila ng key signature. Para seamless yung transition natin, kailangan natin i-transpose yung isang kanta. Paano kung di natin alam? Ayun, nagkakaroon tuloy ng chaos. Kasi yung mga ibang singers, hindi sila marunong sumunod kapag nag-change key. Naiiwan sila doon sa prior key bago yung next song. Kaya ang tendency, ayun, nag-aalto sila ala sa tono. Ayun. It prepares you to train others, discipleship. Maraming mga church musicians ang takot magturo kasi limited nga lang din yung kanilang alam. Pero kung maalam tayo, hindi ka matatakot kahit sino pa ang magpaturo, kahit sino pa yung mag-volunteer na maging musician sa inyong church. Music ministry is not just performing. It's also discipling future musicians. Paano kung hindi naman sa una kang kinuha ni Lord? Or sabihin na natin, yung work mo, it requires you to travel somewhere else. Yung iba pa nga pupunta ng abroad. Paano nang iiwan mong church kung wala kang na-train na mga ibang disciples sa music? Yun. Music ministry is not just performing. Tandaan po natin, okay yung panahon natin ngayon na nandun ka. Ayun. Pero isa sa mga task natin bilang mga music team member ay disciplers. A youth approaches asking how to harmonize. A trained musician can explain intervals and voicings clearly. Yan, kaya niyang ituro. Maraming mga kanta ang mayroong tutorial sa YouTube, pero paano kung wala kang mahanap na tutorial ng harmony nung kantang yun sa YouTube? Mangangapa tayo. Yan. With the use of theory, with the wide knowledge about music theory, kahit wala kang mahanap na harmony
ng kanta doon sa YouTube, ikaw mismo ang gagawa. Ayan. Next, it makes you resourceful when charts or sheets fail. Ibig sabihin, wala kang mahanap talaga na pyesa. Wala kang mahanap na chord. Kasi yung ibang kanta, hindi naman nila pinapublish yung chords, lalo na yung mga hindi naman kasikatan ng mga kanta, or maaring yung kantang yun ay maganda, pero noong panahong hindi pa uso ang internet, wala tayong mahanap na copy. May mga ilan na na-publish pa rin at na-preserve, na available sa internet ngayon. Pero yung ilan, kaya nagkakaiba-iba ngayon ang tono natin. Oh. Kahit na familiar yung song, mayroong ibang instances na iba yung melody namin sa church. Kapag narinig namin sa ibang church, iba rin yung melody nila. Kasi hindi siya na-preserve. What if the chart is missing? What if the singer goes off? Theory helps you recover or adapt on fly. It gives you confidence in any setting. Maaring ikaw ay nasa banda, nasa seminar, or big event, you don't feel intimidated. You know your stuff. No more hiding behind the loudest speaker. Alam mo yung kapag may pinatugtog yung speaker, tutugtog kayo ng kanta, maghahanap ka ng ibang musician dahil hindi mo alam yung kanta or hindi mo alam paano yung atake ng kanta. Hindi na mangyayari yung ganung senaryo. Basta kapag nagtawag na ng instrumentalist yung speaker, ready ka na kahit na anong ipakanta niya. Ano? Kasi wide yung knowledge natin. It aligns music with theology and spiritual order. God is not random. He is structured. Music theory reflects divine order. Let all things be done decently and in order. It allows you to appreciate the beauty of music more deeply. Yan. Maintindihan mo na yung nangyayari doon sa progression. Maintindihan mo na yung moods ng mga kanta. Kung ito ba ay masaya, ito ba ay upbeat, kung yung mga iba't ibang klase ng genre, when to sing it, yung iba't ibang tema ng musicality. Kailan ba dapat ganito? Kailan ba dapat ipakanta yung mga contemporary songs? Kailan ba dapat ipakanta yung mga medyo old songs, mga classical songs, mga hymnals? Yan. At you will appreciate yung lalo na yung structure ng kanta from the instruments na nagamit, from the chord progression, from the singers, the harmony, at lahat ng elements ng kanta. Let's move on, and our next topic is the dangers and consequence of low music theory knowledge. Medyo maliit siya, pero ibibigay ko na lang yung copy. Medyo maliit siya. Number 1, musical dependence, not development. Musicians who can't play unless given chords become followers, not leaders. Kung wala ng chord chart na nasa harapan mo, hindi ka na makakatugtog kasi ginagaya mo na lang yung katabi mo. Pero if you are trained with the oral skills and the theory, kahit na hindi mo alam yung chord, just by hearing that chord, alam mo na kung yan ay major, minor, diminished, suspended, or augmented, or anumang klase ng chords. Hindi naman kailangang lahat Hindi naman kailangang broad yung pagkakaintindi mo doon sa chords, pero at least alam mo yung basic na kaya kanyang iligtas sa araw ng kapahamakan. Kapahamakan talaga. Sa mga alanganing pagkakataon. Number 2, rehearsals become slower and more confusing. The reason bakit nagiging 2 oras, 3 oras ang mga rehearsals natin sa church because of lack of music theory. Aminin man natin o hindi, wag nating sisihin yung mga hindi nakakasepra. Isang point yon, pero the reason bakit hindi sila nakasepra, hindi nila alam paano seprahin. Yun po yung root cause bakit yung iba tinatamad ng magsepra dahil nahihirapan, dahil nga hindi nila alam kung paano yung seprahin yung mga ganong chords. Ayan. By learning music theory, mababawasan tayo ng time for the rehearsals. Kanya-kanyang practice at home, magbigay lang ng guidelines si
music director with the common language, common progressions na pwedeng gawin, then kanya-kanyang practice at home. Then pagdating natin sa rehearsals, boom, mas madali na. Number 3, ministry becomes performance-oriented, not spirit-led. Kasi inaalala mo kung tama ba yung pagtugtog mo, tama ba yung tunog mo, kaysa yung mag-focus ka na lang mag-worship kasi hindi mo na aalalahanin yung other part, bakit ka nasa stage. Hindi natin maiaalis na you are performing. Not in a sense na yun yung purpose mo na mag-perform lang. I mean, hindi mo maialis, nandun ka. Hindi naman pwedeng magtago ka. Talagang nandun ka sa stage. Ibig sabihin, it's part of your performance. Pero ibig sabihin po nito, while you are performing, you perform with excellence na hindi mo iniisip kung yung hindi theory ang iniisip mo, hindi yung pagkakatugtog mo ang iniisip mo, kundi nakaka-focus ka na mag-worship. Kasi hindi ka nangangamba kung tama ba yung tinugtog mo. Kasi sigurado ka. Ayun. If you don't know the music structure, you will rely on emotion instead of flowing with purpose. Number 4, no growth or deep depth over time. You'll eventually hit a plateau and burn out, especially when younger musicians catch up and surpass. Ibig sabihin po nito ay hanggang dun na lang. Plateau nga po plateau. Flat na siya. Hindi na siya tataas pa. Kumbaga, iniisip mo na hanggang dun na lang yung kaya mo. Wala na. Yung mga tugtog ngayon, yung mga bagong kanta ngayon, mahirapan ka ng sumabay. Lalo na yung mga syncopations, hindi ka na makakasabay. At mananatili ka na lang sa mga kantang jat-jateng. Alam yung jat-jateng, it's a terminology dito po sa amin. Yung common strumming lang. Ano? So, ayun. Dahil lumawak ang music theory, mas marami kang matutugtog. Nakaka-burnout at yung feeling mo na nasosurpass ka kapag yung younger musicians or bagong membro ninyo ay mas marami siyang alam dahil ikaw hindi ka naman nag-strive na lumawak ang iyong kaalaman. Yun, nakaka-burnout yun. Kung imbis na ma-challenge ka, nadi-discourage ka tuloy. Nahaluan ng ibang purpose or ibang inggit. You limit the church musical potential. The church becomes boxed into what you know. Yun na lang yung alam natin. Common progressions, common arrangement. You can't respond to the moment if the Holy Spirit leads the worship in a new direction, key change, or minsan magmo-modulate, tapos build up, mga dynamics, hindi mo alam yung gagawin mo. Hindi natin ma-achieve yung mga ganong dinidesire natin kasi limited. Hindi tayo makarespond sa nire-require ng moment. Sometimes it requires us to become slower, to become a little bit faster, louder, grandioso, and majestic na ending. Hindi natin magawa. Nalilimitahan. Number 7, lack of credibility when teaching others. Ang matindi pa dito, nakakapagturo tayo ng mali sa mga disciples. If you can't explain what you are doing, your influence will be limited to people who feel but don't grow. Ang isang term sa music theory is yung arpeggio or broken chord. Ayan, broken chord sa guitar. Noong bago pa lang akong musikero, narinig ko itong broken chord na yung nagtuturo, ganito ang broken chord. Pero he is playing a power chord. Sa mga gitarista na intindihan niya yung power chord. Hindi siya yung full chord. May mga notes na inaalis mo and that's the power chord. Pero ang term na ginamit niya is broken chord. Until such time na naintindihan ko, ang broken chord pala is different from power chord. Ang broken chord is the arpeggio or yung plucking na tinatawag natin. Kasi you will play notes na hindi sabay-sabay, sunod-sunod. Ayun. Mali yung unang naging konsepto natin sa power chord tsaka broken chord. Ayun. May mga katanungan po ba? May mga questions? Pwede po kayong sumingit anytime po. Talent may bring you on stage, but theory and discipline will keep you there and multiply your impact. Amen.
You're not just musicians, you're ministers, and ministers are called to be trained, prepared, and excellent. Yan. Kagabi pa natin naririnig yung excellence na yan, yung prepared na yan. Right. So the path to musical mastery is the following. Ito pong mga to. Embracing music theory is a journey that transforms your musical service and deepens your worship. Start with basics. Let us understand the fundamental concepts like scales, chords, and interval. Anyone, what is the meaning of chord? Anong pagkakaintindi nyo sa chord? Pwedeng Tagalog, pwedeng English. I-type nyo nga po sa ating chat box or dyan sa Facebook Live, sa comment section. Ano ang chord? C-H-O-R-D. Yung mga G, E minor, those are kinds of notes, kinds of chords. Yes, group of notes. Okay? Part siya ng definition ng chord. Group of notes, tama? And ano pa yung nature niya? Paano siya tinutugtog? Yung chord na yan. Tama po yan, group of notes. Ano pa po? Any other answer? Notes when played are harmonious. Okay, they are in harmony. Ano pa po? Malapit na. Yan. Tama po, it contribute to the description of chords. Triad, yes. Triad is one type of chord wherein there are 3 notes. Sa chord na yon. Meron din tayong dyad, dyad, 2-note chord, tetrachord, pentachord. Ano pa po? Okay, ang chord defines the song's mood, yes. Yan po yung mood according to the chord. Pag masaya, major. Pag malungkot, minor. Pag medyo horrific, ay romantic, mga chords. Okay. Ang chord po ay 2 or more notes that are played together or that are played at the same time. Kapag mayroon kayong dalawang note na narinig na sabay, yes, sounds that good together. Sounds they are being played together. Pag sabay yun yung chord. Pero pag magkasunod, hindi sila sabay, ang tawag doon arpeggio or broken chord. Yun. Okay. Thank you po. Start with the basic. Next, consistent practice. Regularly apply theoretical knowledge to your instrument and worship song. Sabi nung iba, wala na akong time kasi sa trabaho, laging overtime. Alam niyo ba that it will require you only at least 10 minutes daily. Malaking bagay na yun. Basta maglaan po tayo ng 10 minutes daily at huwag kang mag-jump sa ibang skills without mastering specific skills. Kung scale yan, mag-scale ka lang for 10 minutes hanggang sa ma-perfect mo yun. Then bukas naman, ibang skills naman. Kung sa piano, arpeggio, ganon. Or ibang chords naman, something like that. Next is collaborate and learn. Engage with other musicians. Share knowledge and learn from experienced mentors. Nung panahon namin, hindi pa naman po ako ganun katanda. When I was in high school, usong-uso po yung kapag nagdala ka ng gitara, sikat ka. Ayun. Usong-uso pa po yung songbook. Songbook, hindi songbook ang tawag doon eh. Kalimutan ko yung mga binibili sa mga... Yun, song hits. Ayan, mga kaedad ko po yung mga nag-comment for sure. Song hits. Ayan, mga song hits. Yeah. Nandiyan yung mga... Meron pa nun yung mix MYX sa channel 23 yata yun. Tapos yung mga kanta doon, nandun din sa song hits. Ay, ang sarap tumugtog noon kasi yun lang yung resources mo na eh. Kung meron kang song hits, meron kang gitara, feeling mo ikaw ang artista doon sa klase or sa campus. Ano po. Ayun. Pero ngayon, wala nang song hits masyado. Ewan ko kung meron pa. Sa National Bookstore siguro meron pa yung compilation. Pero hindi na siya gaya ng mga song hits dati na every week kapag nag-change ng top 10 songs si Mix, nandun din yung mga top 10 songs sa song hits. Ano. Ngayon, via online na. Yeah. Ultimate Guitar Tabs na nga. Yan ang naabutan ko. Ito, panahon na namin itong Ultimate Guitar Tabs.
Ayun, so collaborate and learn. Some of my learnings or ay nakuha ko by experience ng iba. Yung bang pag may tinugtog siya, lalapit ako at magtatanong-tanong, nakikiinggan. Paano mo tinugtog yung ganito, ganyan, ganyan? Si Pastor Eric, malaki rin ang impluensya niya sa akin sa music. May mga kanta akong natutunan sa kanya, yung I Give You My Heart, paano tugtugin sa gitara yung I Give You My Heart, yung intro ng I Give You My Heart ng Katinas. Siya ang nagsisepra ng chords namin noon kapag may mga crusades and concert kami noon, si Pastor Eric. Tapos humiram naman ako sa kanya ng mga pyesa, mga notes ng Hillsong. Ayun, doon ko naman na-enhance yung pagbabasa ko ng notes dahil sa binigay niyang copy. Ayun. So yun, sharing. Marami ang maitutulong nito kapag nakiki-collaborate tayo sa ibang musicians. Teach and disciple. It should not end from you. Ngunit yung mga natutunan mo, you have the heart to share to the younger generations or other musicians. Aspiring musicians, and yung natutunan mo, wag mong ipagdamot. Yung iba kasi, pag maalam na sila, they are looking down sa iba. Na parang mas maalam ako, mas marunong ako, instead of sharing yung natutunan nila. Yun, ganun po dapat. Share natin yung natutunan natin. Next, the impact of music theory on worship experience. Diyan, nagkakaroon tayo ng congregational engagement, musical variety. Isa-isayin natin. Medyo maliit dito sa screen ko. Yan. Congregational engagement. Ibig sabihin, nakakatugtog ka ng mga music na pwede ring sabayan ng congregation. Ang example ko po dito, lalo na yung mga members natin na seniors, hindi sila makasabay sa mga music natin na Israel Houghton, mga Planet Shakers ngayon, at iba pang mga synthesized and modernized na mga music. Kaya bilang mga musikero, we can modify yung naririnig natin na music ng mga artist ngayon. Pwede natin i-match doon sa kaya nilang sabayan. Kung kinakailangan nating simplihan, mas okay para makasabay lahat ng congregation. Tandaan natin that we are catering or we are leading a congregation from different generations. Kung sa youth jam natin or sa youth fellowship natin, we can sing songs, play songs na akma sa panahon nila. Pero kung general service yan, yun, kailangan natin mag-adjust. Musical variety, we can play different styles, different different songs ng ganitong artist or ganitong grupo. Spontaneous flow, walang dead end, walang dead air, walang awkward moment. Team confidence, hindi kinakabahan at makakapag-focus sa pag-worship. And of course, overall excellence. Basahin natin itong nasa huling slide. Invest in your musical ministry. Embrace music theory. Elevate your worship. Empower your team. Play skillfully with a shout of joy. Amen. So, yan po ang first part ng ating topic sa gabing ito. Ng ating mga paa sa Diyos na makapangyarihan, tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School.